Hi guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si June. Dalawang topic po ang tatalakayin natin ngayon. At nako, una, mayroon palang hawak na ebidensya si SP Cayetano laban kay Senator Lacson. Ito po yung pakikipagsabwatan ni Pinky kay BBM para pagtakpan ang mastermind na si BBM. At ginamit din ang Blue Ribbon Committee para naman gipitin, kasuhan at ipakulong si Jinggoy Villanueva at si Cheese Escudero. Ikalawang topic po natin, gusto ko lang banatan itong si Kiko Matching Pangilinan. Dahil ayaw din tumigil sa pamumulitika babanatan din natin yan mamaya. So unahin natin si SP Cayetano, kung saan mayroon daw siyang hawak na ebidensya dito nga sa pakikipagsabwatan ni Lacson sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito. February 2026. Yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na ginamit na yung Blue Ribbon. May mga pinagtakpan sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito yung basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabwatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Ayun. Una, ginamit po talaga ni Lacson itong Blue Ribbon Committee para pagtakpan muna, unang-una, yung mga kasamahan nilang senador sa majority nila. Alam nyo na kung sino yung mga tumanggap ng maleta dyan. Unang-una na si Soto para pagtakpan. Ganun din, pagtakpan din yung mastermind. At instead na ang i-persecute yung mga tumanggap talaga ng maleta, ang ginawa nila, ibinintang nila kay Jinggoy, kay Villanueva, at kay Cheese. Pero wala yata si Cheese nun. Hindi yata kasama sa mga testigo. Ito, tuloy natin. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever, and then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then, iba-ibang grupo yun, Putulin muna uli natin. From mastermind hanggang pababa. Kaya nga, package Package itong pakikipagsabwatan ni Lacson. Nako, ilang maleta kaya yan? Pulis lang kasi yan Kaya medyo marunong. Hindi nag-iiwan ng bakas, no? Wala pa wala pa atang 18 noon yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Tapos nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Nako. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, wag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na witness ko mismo dahil sa harap ko, tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swears, wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa. Okay. So, kung iisipin nyo mabuti, no, talagang pinagpaplanuhan po ito ng Malacanang, no? Talagang ang gusto talaga ni Bongbong, yung mga nasa power, dapat puppet niya. No? Puppet niya. At itong pagpe-persecute kay Jinggoy, Villanueva, Cheese,
ito po talaga ay una nito, pananakot lang. Ginamit ni Lacson ang Blue Ribbon Committee para magsagawa ng mga tanim witness. At ayan, ikinanta. Maliban lang kay Cheese, parang ano tayo, tinatansya natin si Cheese, mayroon ba talaga? kasi bumigay eh. Bumigay po si Cheese eh. At hinahantay ngayon si Villanueva, no? So yung tatlo na yan, talagang tinatakot yan kasi mukhang hindi ito boboto to convict BP Sara. Impeachment po muna yan. Impeachment ang pinag-uusapan dyan. Kasi nung time na yan, hawak nila, nakaupo si Soto. So, itong si Soto, puppet ni BBM. Diba? So, wala silang problema sa flood control. Nakakonsentrate sila nung panahon na yan sa impeachment. So, yan pananakot. At sinabi ni Senya Cayetano, negotiable. Negotiable pala na kapag pumanig ka, no, sa majority nila, kasi nasa ano itong mga to, nasa minority yan eh, 'di ba? Siyam silang minority. At ang minority leader ay si SP Cayetano. Pero yung sinasabi nilang kakasuhan ka namin, Jinggoy, Villanueva, Cheese, pero negotiable pala. At kung ikaw ay lilipat sa block ni Soto, quits na. Kakalimutan na yung kaso. So, ganito na po nangyari ngayon kay Cheese Escudero. Hindi na po makakasuhan yan. Hindi na po. So, yan mga yan, talagang pinaplano nila. Ang kaso, naagaw yung Senate presidency ni Soto, naagaw ni Cayetano. Kaya eto na ngayon, nakulong na si Jinggoy Estrada. So, yan pong ginagawa ni Lacson, pakikipagsabwatan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito naman po ay nahalata na namin. Nahalata na po ng taong bayan. Kaya nga si Tito Soto, ang tinawag na sa kanya, Tuta Soto, di ba? At si Lacson, nag-umpisa yan tawagin na Pinky noong naging chairman na siya ng Blue Ribbon Committee. At itong cover up nila, package pala to, no? Hindi lang si BBM, syempre, yung anak niya dapat iligtas. At yung asawa niya, si Lisa Marcos, pinagtatakpan din yan ni Lacson. Dahil pwede yan mabanggit sa Blue Ribbon hearing eh. At kasama na rin syempre dyan si Martin Romualdez. Mga congressman kasama ng pinagtanggol, pinagtakpan ni Lacson yan. Sinasabi niya nga yung parliamentary courtesy. So, booking na booking po ng taong bayan yan si Lacson. At syempre si Soto ang Senate President, ay talagang binanatan sila ng taong bayan, yung dalawang yan. At doon nga sa hawak ni SP Cayetano na ebidensya, I'm sure alam ito nila Jinggoy, ni Amy Marcos, ni Marcoleta, at ito po ay kumbaga ilalabas po nila ito pero sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Malay mo sa zona ni BBM. Doon ilabas. Malay mo, doon ilabas. So, dito po kay Kiko Pangilinan, puntahan natin si Kiko. May banat kasi siya dito, no? Ito, kung talagang sincero at seryoso yung majority block nila. Inaamin mong majority sila SP Cayetano, na may pananagutan. Bakit yung dalawang vice chairman ng Blue Ribbon Committee nila? Sino ba yung dalawang vice chairman ng Blue Ribbon Committee? Yan po ay si Jinggoy at si Marcoleta. Yan po yung tinutukoy ni Matching Cayetano. At
Ang dali lang, buwisit naman ito. Ano ba to? Tuloy natin. Parehong may plunder case daw yung dalawa. Si Marcoleta at si Jinggoy. Sinasabi nila, galit sila sa plunder, galit sila sa korupsyon. Ayan yung gusto ng... Ikaw naman, Kiko, sinasabi mo na wala nang ginagagawa ang Senado. Puro pamumulitika, puro... Ikaw naman ayaw mong tumahimik. Sabi niya, ayaw mo rin manahimik. Puro pamumuliti ka rin. At ano yung sinasabi mong trabaho? Nagtatrabaho ka ba? Ano ba nagawa mo na? O, di ba? Agriculture, ginamit mo sa kampanya. Ano nagawa mo sa agriculture? Wala ka rin namang ginawa sa agriculture eh. Banggit ka ng banggit na magtrabaho tayo. Magtrabaho na, wala ka na rin namang ginagawang trabaho. Ito, puro pamumulitika ang ginagawa ninyo. Ha? Kaya itong si Kiko Pangilinan, hindi ko magalang-galang ito eh. Ikaw, Kiko Pangilinan, sigaw ka ng sigaw nakaraan lang. Never again, never again, never again, never again. Palilibing, ipauhukay ang libingan. Ganun pa eh. Tapos ano ka ngayon? Marcos na rin. Marcos na rin. Marcos na rin. Kita nyo yung pagkataon na yan? Nakakadiri yung mga ganyang tao. No? Never again ka nakaraan lang. Tapos ngayon, Marcos na rin. Bakit? Kasi, nakisanib ka kay Marcos para manalo kayo ni Bam Aquino sa eleksyon. Para maibalik kayo sa pwesto. At kayong dalawa ni Bam Aquino, nanalo kayo sa Pandaraya. Yan po ang totoo. Sa Pandaraya po yan nanalo. Kasi, alam nila, ng mga Marcos, yung mga kandidato nila, iilan lang ang mananalo. Kaya, kailangan nilang pumulot ng iba. Pinulot lang po ito galing sa basura. Nagpapulot naman para lang makabalik. Kita nyo, hindi makabanat kay Marcos yung mga yan? Yung galit na galit sa Marcos dati? Kiko, Bam, Risa Hontiveros. Hindi lang kay Marcos hindi makabanat. Pati sa korupsyon. Tahimik yung mga yan. Magtrabaho tayo. Hindi man nagtatrabaho yung mga yan eh. Kita nyo, ginagawa ni Risa Hontiveros ngayon? Risa na raw. Risa na. Nagiging busy na sa pagtakbo niya sa pagka-presidente. Mga ipokrito. Mga ipokrito itong mga to. Kaya lang, ang target nila, kabataan. Yun talaga ang target ng mga teroristang NPA eh. Ang tinatarget nila kabataan kasi mga sariwa pa yung utak niyan. Madali nilang linlangin. Puro panlilin lang po ang mga gawain niya araw-araw. Itong mga NPA na yan. Yan, mga komunista na yan. Sila Kiko, Bam, at si Risa Hontiveros. Puro panlilin lang sa araw-araw ang ginagawa niya. At ang target nila, kabataan talaga. Yun po kasi ang madaling malinlang. Yung mga kabataan. At idadagdag ko lang, no? Nako, sa Lunes, bukas na pala. Exciting po itong bukas. Dahil abangan natin, baka may action na naman na mangyari. Anong nakaraan, si Robin saka si John Big, di ba? Parang isang magandang action episode sa isang series, di ba? Maganda siguro sa totohanan yan. Yung totohanan na series, di ba? Yung actingan lang ba? TV series. Mas magandang mag-guest siguro, mag-guest si Robin at si John Vic. Siguro sa series ni Ding Dong Dantes, no? O kaya kay Coco Martin. Pimentel yung pumapasok sa isip ko. Anyway, abangan po natin bukas dahil
siguro, baka may action na naman na mangyari at kaunting kaguluhan o malaking kaguluhan sa Senado. So, see you po next time. Bye-bye.